ang mga propeta at ang kanilang mensahe. Tayo ay bumanggit ng mga ilang propeta ng Diyos na kilala at bantog sa kasaysayan ng sangkatauhan, at gayon din tayo ay kumuha ng mga ilang talata ng Quran bilang mga katibayan tungkol sa kanilang mahalaga at pangunahing mensahe para sa lahat ng mga tao sa iba't ibang henerasyon ng kanilang buhay. Sa kabuuan, ang kanilang magkakatulad at nag-iisang mensahe ay kinabibilangan ng mga sumunod. Ang pag-aanyaya o panawagan sa mga tao upang sambahin ng bukod tanging ang nag-iisang Diyos. Ang pagpapalaganap ng mga alintuntunin ng pagsamba. Ang pagbigay ng magagandang balita tungkol sa paraiso at mga babala tungkol sa impyerno. Ang paraan ng paglilinis ng kaluluwa, katawan at isipan. Ang wastong paniniwala at pagkilala sa Kanya at sa Kanyang mga pangalan at mga katangian. Ang mensahe ni Propeta Noah. Katiyakan, aming ipinadala si Noah sa kanyang mga mamayan at siya ay nagsabi, "O aking mga mamayan, sambahin ninyo ang Allah. Wala kayong ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Tunay na aking pinangangambahan para sa inyo ang parusa ng isang dakilang araw." Ang mensahe ni Propeta Abraham. At aming pinadala si Abraham ng kanyang sinabi sa kanyang mga mamayan, "Sambahin ninyo ang Allah at siya ay inyong katakutan. Yan ay makakabuti para sa inyo kung ito ay inyong lamang nababatid." Ang mensahe ni Propeta Jesus. Katiyakan, hindi maituturing bilang naniniwala yaong mga nagsasabi, ang Allah ay ang Mesiyas, Jesus ang anak ni Maria, samantalang ang Mesiyas ay nagsabi, "O mga anak ni Israel, inyong sambahin ang Allah, ang aking Panginoon at ang inyong Panginoon." Katotohanan, sino man ang nagtatambal sa Allah, katiyakan, ipagkakait ng Allah ang paraiso sa Kanya at ang apoy ay Kanyang magiging tirahan, at sa mga mapanggawa ng kamalian, sa kanila ay walang makakatulong. Ang mensahe ni Propeta Muhammad. Gayon din, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aanyaya sa dakilang mensahe ito. Sa buong tagway ng Arabia, siya ay nananawagan sa mga tao para sa pagsamba sa Allah ng walang pagtatambal at pag-aakibat sa Kanya, at siya ay nagbigay ng babala laban sa pinakamalaki at pinakamalubhang kasalanan. Siya ay lagi nang nagbibigay ng mga paghahalin tulad at mga halimbawa upang ipaliwanag ang mahalagang paniniwalang ito para sa kaligtasan ng kaluluwa. Ang mga kabanata ng banal na Quran ay nagpapatunay sa katotohanan nito, at siya ang dakilang Allah ay nagpahayag kay Propeta Muhammad at nagsabing, "At kami ay hindi nagpadala ng alinmang sugo na nauna sa iyo, O Muhammad. Maliban kami ay nagpahayag sa Kanya na walang Diyos maliban sa akin, kaya ako ay inyong sambahin at wala ng iba." Si Ibn Abbas radiyallahu anhu ay nagsalaysay ng ipinadala ng sugo ng Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Muad ibn Jabal sa Yemen. Siya ay nagsabi sa kanya, "Ikaw ay magtutungo sa mga taong pinagkalooban ng mga kasulatan, kaya ang nauna bagay na iyong ipanawagan sa kanila ay ang pagsaksi at pagpapahayag na walang dapat sambahin maliban sa Allah, na sila ay dapat sumamba sa Allah ng bukod tangi." Ang banal na Quran ay mahigpit na nagtagubilin na iwasan ang pagsamba bukod sa Allah at iwasan ang pagbibigay ng katambal o pag-aakibat sa Kanya sa ano pa mang gawain, sapagkat sino mang gumawa nito, ang lahat ng kanyang mga gawain ay magiging walang kabuluhan sa mundong ito at higit sa lahat sa kabilang buhay. At katiyakan, ito ay pinahayag na sa iyo, O Muhammad, at sa mga sugo ng Allah na nauna sa iyo, na kung ikaw ay magtatambal ng ano paman sa Allah, ang lahat ng iyong mga gawain ay magiging walang kabuluhan, at katiyakan na ikaw ay mapabibilang sa mga talunan o mga nawalan. Kaya, sambahin ang Allah, maging matapat sa Kanyang relihiyon. Walang alinlangan, para sa Allah ang katapatan sa relihiyon.